tagumpay. Dakilang tanda, ikaw o Maria, kahanga-hanga ang iyong tagumpay. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Panginoong Jesus, sa aming pagiging palalo o mayabang, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Sa pagmamalabis namin sa aming kapangyarihan o kalakasan, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Si hindi namin pagbibigay sa iyo ng karampatang oras, yaman o lakas, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri ng Ama. Ikaw na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. At ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Hesukristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa Ama naming makapangyarihan, ang kalinis-linisang mahal na Birheng Ina ng anak mong mahal, ay iyong iniakyat taglay ang kaluluwa at katawan sa kalangitan. Sa pagsasaloob namin ng mga bagay sa kaitaasan, pagindapatin mong kami makasalo sa kaluwalhatian ng Birheng Ina naming mahal. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Nabuksan ang templo ng Diyos sa langit at nakita ang kaban ng tipan. Kasunod nito'y lumitaw sa langit ang isang kagilagilalas na tanda.
isang babaeng nararamta ng araw at nakatuntong sa buwan. Ang ulo niya'y may koronang binubuo ng 12 bituin. Malapit na siyang manganak, kaya't napapasigaw siya sa matinding sakit at hirap. Isa pang tanda ang lumitaw sa langit. Isang pulang dragon na napakalaki. Ito'y may 7 ulo at 10 sungay at may korona ang bawat ulo. Sinaklot ng kanyang buntot ang 3 bahagi ng mga bituin sa langit at inihagis ang mga iyon sa lupa. Pagkatapos ay tumayo siya sa paanan ng babaeng malapit ng manganak upang lamunin ang sanggol sa sandaling ito'y isilang. At ang babae ay nagsilang ng sanggol na lalaki, ngunit may umagaw sa bata at dinala ito sa Diyos, sa kanyang trono. Ang sanggol na ito ang itinakdang maghahari sa lahat ng bansa sa pamamagitan ng kamay na bakal. Ang babae naman ay tumakas patungo sa ilang, sa isang dakong inihanda ng Diyos para sa kanya. At narinig ko ang isang malakas na tinig buhat sa langit na nagsasabi, "Dumating na ang pagliligtas ng Diyos. Ipinamalas na niya ang kanyang kapangyarihan bilang hari. Ipinamalas na ng Mesiyas ang kanyang karapatan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto't ganda. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto't ganda. Samantalang sa kanan mo, nakatayo iyaong reyna, palamuti gintong lantay sa damit na suot niya. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto't ganda. O kabiyak nitong hari, ang payo ko'y ulinigin, ang lahat mong kamag-anak at ang madla ay limutin. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto't ganda. Sa taglay mong kagandahan, ang hari ang paibigin, siya'y iyong Panginoon, marapat na iyong sundin. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto't ganda. Sama-samang masasaya, ang lahat ay naggagalak na pumasok sa palasyo at sa hari ay humarap. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto't ganda. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, si Kristo'y muling binuhay bilang katibayan na muling bubuhayin ng mga patay, kung paanong dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, gayon din naman, dumating din ang muling pagkabuhay sa pamamagitan ng isang tao, sapagkat kung paanong mamamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Ngunit
ang bawat isa'y sa kanya-kanyang takdang panahon. Si Kristo ang pinakauna sa lahat. Pagkatapos, ang mga kay Kristo sa panahon ng pagparito niya. At darating ang wakas, pagkatapos malupig ni Kristo ang lahat ng kaharian, pamahalaan at kapangyarihan, at ibibigay niya sa Diyos at Ama ang paghahari. Sapagkat si Kristo'y dapat maghari hanggang sa malupig niya at lubusang mapasuko ang kanyang mga kaaway. Ang kahuli-hulihang kaaway na kanyang pasusukuin ay ang kamatayan. Ganito ang sinabi ng kasulatan: ang lahat ng bagay ay lubusang pinasuko sa kanya ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Mga anghel ay masaya nang iakyat si Maria sa langit na maligaya. Hallelujah, 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, naggagalaw ang sanggol sa kaniyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabi, "Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati ay naggagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon." At sinabi ni Maria, "Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin. At mula ngayon ako'y tatawaging mapalad sa lahat ng salinlahi, dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng mga pangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Kinahahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Pinangalat niya ang mga palalo ang isipan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang, kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman.
tumira si Maria kina Elizabeth ng may 3 buwan at saka umuwi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Magsiuponla. Maligayang kapistahan po ng Birhen ng Benaora. Alam niyo po ba na ang simbahan ng Quiapo ay may patron na ina ng Panginoong Hesus Nazareno? At ito po ay ang Birhen ng Benaora. Kaya makikita po ninyo sa inyong ganang kanan, yung malaking imahin po ng Mahal na Birheng Maria. Yan po ang Benaora. Sa gawing kaliwa nyo naman, medyo maliit po, nasa glass enclosure, meron din po dyan, Benaora. Yan po ang ipinagkaloob ng Diyos sa atin na imahe ng ina ng poong Jesus Nazareno. Buena hora. Good hour, ika nga. Ang ina na siyang gagabay sa atin, tutulungan tayo para pag dumating ang oras ng ating pagharap sa kamatayan, tayo ay pagkakalooban ng biyaya ng kaligtasan. Naalala ko po, meron tayong napakasikat na linya na ikinuha natin sa isang pelikula, ang pelikulang Spider-Man. Naaalala niyo ba yung binitawang salita o linya ni Uncle Ben? Ayan. Ang tito ni Spider-Man, na si Spider-Man ay pangalan ay Peter. Ayan. Si Peter. Minsang binitawan ito ng kanyang uncle. Ano nga yun? With great power comes great responsibility. Kapag ganun ang kapangyarihan mo, kailangan tutumbasan mo yan ng pagiging responsable sa lahat na nakikita at nasa paligid mo. At ito ay ang naging gabay ni Spider-Man bilang isang hero. No? Dahil of course, alam natin ang kanyang kapangyarihan. No? Merong lumalabas na sapot sa kanyang mga kamay. Mabilis siyang kumilos. Mabilis yung kanyang senses. Nakatatalon siya kung saan-saan. At natatalo niya yung mga bandido, ika nga. At ano ang kanyang naging pamantayan? Yung sinabi ng kanyang uncle, with great power comes great responsibility. Pero alam niyo, may pinsan yun eh. Ang pinsan nun, with great privilege comes great responsibility. Ibig sabihin, hindi mo kailangang may kapangyarihan ka. Meron kang extra powers, hindi. Para ikaw ay maging responsable o tumugon sa mga pangyayaring nangangailangan ng atensyon sa iyong paligid. Yung pagkakaroon mo pa lamang ng pribilehiyo, kahit walang kapangyarihan, meron ng naroroon yung sense of urgency, the sense of responsibility na ikaw ay nangangailangang tumugon sa lahat ng nangyayaring ito. At kanino natin makikita yung with great privilege comes great responsibility? Walang iba kundi sa mahal na Birheng Maria, sang ina ng Panginoon natin. Wala naman siyang ipinakitang kapangyarihan kagaya ng kanyang anak. Ang mahal na Birheng Maria, sa banal na salita, sa Biblia, wala po kayong matutunghayan na nagparami siya ng pagkain, nagpagaling siya ng mga may karamdaman. Wala pong masyang himala. Pero ang tangan-tangan ng mahal na Birheng Maria ay ang pribilehiyo. Privilege. Ibig sabihin, regalo ng Diyos na kanyang tinatamasa. Yun na nga lang pong siya ay ipaglihi ng walang dungis ng kasalanan. Immaculately conceived. Isang pribilehiyo po yun. That's one single privilege accorded to the Blessed Mother. Walang ibang binigyan iyon na tao
kung hindi ang ating mahal na Birheng Maria? Yung bang ipaglihim mo sa iyong sariling sinapupunan ang Diyos na nagkatawang tao, isang pribilehiyo iyon. Tangan-tangan ng mahal na Birheng Maria. Yung bang palakihin mo ang anak ng Diyos na nagkatawang tao, isang pribilehiyo iyon. Ang makasama yung mga kaibigan ni Jesus, ang kanyang mga alagad, isang pribilehiyo. Kung titingnan niyo po yung ating ebanghelyo, doon sa Canticle of Mary, yung nagpupuri ang aking espiritu, yung awit ni Maria, mapapansin niyo po sa kanyang murang edad, bukas na siya sa nangyayari sa kanyang kapaligiran. Alam na niya kung sino yung matataas na tao, alam na niya yung tungkol sa mga naaaping tao. Alam po niya ang pagkakaiba noong mga may makapangyarihan at doon sa mga wala, sa mayayaman at sa mga dukha. At yon ay bahagi ng kanyang awit. Yun ay bahagi ng kanyang panalangin. Ito ay nagsasabi lamang po sa atin na si Maria, hindi lamang niya in-enjoy, tinamasa, sinarili yung pribilehiyo na binigay ng Diyos sa kanya, kung hindi ginamit niya ang pribilehiyong iyon para tumugon sa nangyayari sa kanyang paligid. Kahit pa sabihin natin, mura pa o bata pa siya noong mga panahon na pinili siya ng Diyos para maging ina ng ating Panginoong Jesus Nazareno. With great privilehiyo, comes great responsibility. Hindi mo kailangang ikaw ay may posisyon sa gobyerno. Hindi kailangan meron kang dalang sandata. Hindi kailangang malakas ang iyong katawan o malakas ang kapit mo kung kanino man para may gawin ka sa mga nangyayari sa paligid mo. Hindi mo kailangang napakatalino mo. Meron kang dalang sandata. Hindi po. Yun lamang pribilehiyo na meron ang bawat isa sa atin. Sapat na po iyan na dahilan para tayo ay tumulong o tumugon sa kung anumang nakikita nating pangangailangan sa ating paligid. Naaalala niyo po si Bill Gates, no? Bill Gates, naging matagumpay yung kanyang Microsoft na program sa computer, no? Kaya si Bill Gates, hindi lang siya nanahimik at tinamasa niya yung kanyang yaman. Ano ang ginawa niya? Kasama yung kanyang asawang si Melinda Gates. Yung mag-asawa, ay sila ay nag-donate ng bilyong-bilyong mga dolyar para pag-aralan, lutasin yung mga sakit, karamdaman, no? Iba't ibang karamdaman na bumabalot sa buong mundo, ito ay tinugunan nila. Halimbawa, yung Doctors Without Borders. Ito po ay kalipumpunan ng mga voluntaryong doktor at nurses na imbis na doon na lamang silang tahimik sa kanilang mga ospital, pinili nila na pumunta doon sa mga lugar ng mga hidwaan, ng mga gyera, no? At sila ay nagbobolontaryo doon sa mga lugar na laganap ang kahirapan at karamdaman, pagdarahop. Ibinolontaryo nila ang kanilang talino. The privilege of knowledge. Ginamit nila iyon, hindi para kumamkam ng pera, kung hindi ibahagi at tumugon sa mga nangangailangan ng lunas o kagalingan sa mga lugar na aking tinukoy. No? With great privilege comes great responsibility. Ibig sabihin po, hindi na natin, mga Pilipino, kailangang maluklok sa pwesto para gumawa ng bagay para matulungan ang ating pamayanan o ang ating lipunan. Tayo po, mga Katoliko-Kristiyano, very privileged tayo dito sa Pilipinas. Kaming mga pare, iba ang turing na sa amin dito sa Pilipinas kung ikukumpara mo sa ibang lugar. Ang Kristyanismo sa Pilipinas, very privileged. Dahil sabi nila,
pinakamarami tayo dito sa Pilipinas. Pero hindi natin naabusuhin ang dami natin o ang laki ng ating bilang mga Katoliko sa ating simbahan. Sa katunayan, ang ating simbahan ang isa sa pinakamalaking organisasyon na tumutulong kawang-gawa sa iba't ibang sektor ng ating lipunan na nangangailangan ng tulong. Ito man ay tungkol sa edukasyon, scholarship, ito man ay tungkol sa crisis management, iba-iba pong mga krisis nandun ang simbahan. Kahit pa nga sa usaping politika, ang simbahan, kahit siya ay lagi na lang napupulaan sa pagsasalita ng mga hango sa katuruan ni Jesus, nagsasalita pa rin ang simbahan. Kahit maraming naiinis, nagsasalita pa rin. Ibig sabihin, hindi narito tayo bilang isang simbahan para magpasarap sa pribilehiyo na meron tayo. Kung hindi, ginagawa po natin ang ating responsibilidad, ang ating pananagutan, dahil iyan po ay sagutin natin sa Diyos. Ano ang mga pribilehiyo na meron ka? Matalino ka ba? O yaman ka ba? Ikaw ba ay mataas ang tingin sa iyo ng mga tao? Maginhawa ba ang kabuhayan mo ngayon? Ang tanong, ano na ang ginagawa natin bilang uri o pamamaraan ng pagtugon sa nangangailangan o sa mga nakikita na pangailangan sa ating kapaligiran? Hindi natin kailangan ng supernatural powers. Hindi natin kailangan ng position of powers. Because we are privileged na maging Kristiyano, tinawag ng Diyos para maglingkod, ito ay sapat na dahilan na para tayo ay tumugon, gumawa sa kung ano man ang maiaambag po natin para tulungan ang ating kapwa. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang na Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto tukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalatay naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, iniakyat ang katawan at kaluluwa sa kaluwalhatian, nagniningning si Maria bilang isang dakilang tanda ng ating walang hanggang hinaharap bilang simbahan. Bilang mga mananampalatayang patuloy pa ring naglalakbay patungo sa kaharian ng langit, ihatid natin kasama ni Maria ang ating mga panalangin sa Diyos na sa ating Ama. Pagpalain mo kami sa aming paglalakbay sa buhay, O Panginoon. Pagpalain mo kami sa aming paglalakbay sa buhay, O Panginoon. Bilang isang simbahan, naway asamin natin ang muling pagkabuhay na ipinangako ng ating Panginoon. Manalangin tayo. Pagpalain mo kami sa aming paglalakbay sa buhay, O Panginoon. Ang mga namumuno sa mundo, naway maging mga kasangkapan ng kapayapaan sa mga bansa. Manalangin tayo. Pagpalain mo kami sa aming paglalakbay sa buhay, O Panginoon. Ang mga Kristiyano, naway makatagpo ng pagkakaisa
sa paglapit kay Maria, ang abang lingkod na itinaas sa kaluwalhatian. Manalangin tayo. Pagpalain mo kami sa aming paglalakbay sa buhay, O Panginoon. Ang mga may sakit, naway makabanag ng pag-asa sa kaluwalhatian ni Maria. Manalangin tayo. Pagpalain mo kami sa aming paglalakbay sa buhay, O Panginoon. Ang mga patay, naway muling mabuhay kasama ni Kristo at magdiwang na kasama ni Birheng Maria at ng mga santo. Manalangin tayo. Pagpalain mo kami sa aming paglalakbay sa buhay, O Panginoon. Panginoon ng langit at lupa, nakakarating sa iyo ang aming mga panalangin sa tulong ng aming maluwalhating ina, ang unang mananampalatayang nakibahagi sa kaluwalhatian ng kanyang matagumpay na anak na si Hesukristo na nabubuhay tagahari magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Jesus Nazareno, alak at tinapay, sa tanan ay nagbibigay buhay. Biyayang kaloob mo ay aming inaalay, aming hiling pagpapalad, buhay na dalisan. Pagpapalad, buhay na dalisan. Magsitayong lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha ang paghahaing ito naway makaakyat sa iyo at bilang katugunan sa pagdalangin ng mahal na birheng iniakyat sa langit, ang aming kaloobang nag-aalab sa ningas ng pag-ibig ay lubos nawang pumailan lang sa iyo. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ngayong iniakyat ang mahal na birhen sa langit, ang pasimulat larawan ng laan mong masapit ng tanging sambayan ng sa iyo'y nananalig. May pag-asa't kasiyahan kaming sa iyo'y papalapit. Di mo pinabayaang dumanas ng pagkaagnas ang nagsilang at nag-aruga sa iyong bumubuhay na anak, noong siya'y maging dinaiba sa aming lahat, upang kami hatian sa kanyang buhay na ganap. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan.
magsilod ng lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo banal ang kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayong lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming Arsobispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, at ang lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Pinagkaloob po at tinanggap naman natin ang pinakamahalaga, pinakamataas na pribilehiyo na makakamit ng tao sa buong mundo. Ito ay ang pribilehiyo na maging anak ng Diyos. Ipanalangin po natin na tayo ay hindi lang maging mabuting anak, kung hindi maging magalang at nagmamalasakit na kapatid sa ating kapwa. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, kung ninang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit.
bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero na Diyos, sa nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, sa nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, itong nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ang tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago mali sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong amin nang napagsaluhan ang banal na pakikinabang, ipagloob mong kami maluwalhating makarating sa pagkabuhay, pakundangan sa pagdating ng mahal na Birheng Mariang iniakyat sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw.
Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at misyon ng ating Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Mahal na Birhen ng Buena Hora, na mamagitan sa lahat ng oras, kapighatian ng aming buhay, pinapawi mong tunay. Mahal na Birhen ng Buena Hora, na mamagitan kay Hesu Kristo, kaligtasan ang aming dalangin, kaluluwa'y dalisayin. Ave Maria, Ave Maria, Nuestra Señora de la Buena Hora. Ave Maria, oh Ave Maria, Nuestra Señora de la Buena Hora. Mahal na Birhen ng Buena Hora, aming huwaran ng katapatan, aming tanggulan sa kagipitan, sa lahat ng oras kami samahan. Mahal na Birhen ng Buena Hora, mahal na Reyna ng langit at lupa, Ina ni Cristo, Jesus Nazareno, patron ng Quiapo, gabay ng deboto. Ave Maria, Ave Maria, Nuestra Señora de la Buena Hora. Ave Maria, oh Ave Maria, Nuestra Señora de la Buena Hora.